O yan, pares lang stock yan, stock ito, hindi ko pa na-fix yan. Ayan pares na parehas. Yung trimmer niya, ayun pa siya sa ilalim yung kulay dilaw na yan. Puro maliitan lang muna tayo. Shockwave na Corona 600.2 Shockwave. Hindi ko lang alam, kaya nagtaka nga ako ng mga previous vlog ko na yung ginawa ko na Shockwave na by live. Nagtaka ako bakit Shockwave by live. Pero ito Shockwave na wala namang live, di ba? Although nung sa kabilang shop pa ako, meron akong nagawa na ganito na Shockwave na wala namang powered by live, di ba? Hindi ko lang alam kung yung Shockwave na to is gawa na rin ng live ito. Yan, comment na lang kayo dyan sa may comment section. Eto, yung may-ari nito ay si Sir. Tinanggal ko na yung takip kasi para mas mabilis sana yung video natin. Si Sir Ray. Ray. Balik customer ko naman na ito. Nakailang gawa na ako ng integrated niya, dalawa yata. Tapos pangatlo na ito. Sir Ray ng Bagong Silang ito. Taga Bagong Silang. Okay, tinanggal ko yung takip para mas mabilis yung video natin. Shockwave na Corona 600.2 na professional power amplifier. Angas niya. Shockwave. Yan. Ang issue nito, may nakapag-usap na maayos kasi iniwanan lang yung gamit dito sa akin Idol, iwanan kano bahala dyan. Ganun kasi yung tataan na lang dito Nung tinisting ko, wala siyang audio. Left and right, wala talaga siyang audio. Naglagay na kasi ako dito. Naglagay na ako ng teka lang. Tinisting ko na ito Tinisting ko na kanina. Wala siyang audio. Teka lang Okay. Yan. Tapos, cellphone natin. Kanina pa naka-play ito. Naka-pause. I-play natin. Ngayon, naka-plug in yan doon sa may bulb. Tingnan nyo kung ano mangyari Ayan, naka-normal mode. Naka-play yung cellphone natin Baka sabihin nyo, hindi naka-play. Naka-play yan Naka-full volume pa nga to Ayan, naka-full volume. Wala siyang audio. Dalawang channel. Ala. Bakit ganun? Nagka-audio. Baka control lang ito, di kay yung back panel. Nagka-audio yung channel 2, channel 1. Wala talaga. Wala yung channel 1. Ito. Nagkaroon ng audio yung channel 2. Kanina wala ito Bigla na lang nagkaroon. Okay. Yan yung problema natin na dapat natin solusyonan. Sa bias naman, working. Nagsukat ako ng bias, working naman yung bias niya. Wala lang talaga siyang audio. Ngayon, first move na gagawin natin dito, maaring control, di ba? Maaring control kasi nga kanina dito biglang nagtumunog Dito channel 1 ayaw tumunog to. Try natin i-bypass. Bypass natin. Okay. Ipag-short natin itong pula and then puti. In and then out. Yung itim na yan is ground yan. Ipag-short natin yan. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio, di ba? Kasi dito meron na nagkaroon ng audio yung channel 2 Lang i-short natin to. Ito, pinag-short natin. Yung tweezer ang ginamit ko pang short Yung iso-short mo dyan is pula and then puti lang. Ang problema, ito, kailangan bawasan mo yung control nito. Magbawas ka dito para once na may pumasok na signal, hindi siya ganun kalakas. Tingnan natin Wala Wala talaga. Todo ko pa Channel 2 meron. Yung channel 1 wala talaga. Ayan, naka-short na to. Wala talaga. Ibig sabihin wala dito sa control. Maari doon sa may back panel. Try natin. Yung mga switch, try natin. Baka mga switch lang. Tingnan natin yung likod niya. Binaklas natin yung input buffer. Merong kwanto, merong matawag yan yung YS.
Ayun, YS processing. Yan. Sana buo yung control, pero parang bago pa. Buo pa siguro tingin ko. Tapos naglagay muna ako ng contact switch ng yung mga contact switch or yung slide switch is eto, langis. Hindi, contact cleaner ito. Contact cleaner na may konting langis. Contact cleaner na may konting langis. Kasi yung contact cleaner natin, nawala na ng hangin. Naubos na yung hangin na marami pa laman, kaya binutas ko tapos nilagay ko muna siya dito. Okay? Sana magkaroon ng audio or match meter siguro. Maghinang muna ako. Hinangin ko muna yung mga nangingitim. Try ko. Hinangin muna natin. And then meron pala ako ipakita sa inyo. Meron pala ako ng isang pan dito. Wala silang kinaiba, di ba? Oh, pares na parehas sila, oh. Parehas na parehas. Ang kinaiba lang dito sa may ito dalawang sakit lang. Ito naman tatlo. Ito isa lang. Dalawa lang. Ground din signal lang. Ito kasi yung 1 2 3 pa to. High yata yan, low. Okay. Kapag hindi talaga mabura to, ito gamitin natin. Hinangin ko muna yung dapat hinangin. Partially hinang pa lang. Yung mga kwan lang muna, yung ito sa input, pinaghihinang natin yung paa niya. Tapos dito sa may mga paa ng control, ito nga isa, hindi ko pa pala hinangin ko na lang to. Tapos yung paa ng mga IC, kadalasan na IC gamit dyan is 5532 or 4560. 4560 or 5532 kadalasan yan. Ito nga 4560 o 4580 to. Hindi, 4558 lang. 4558 lang yung gamit dito. Check ko na muna, pansamantagal. Pansamantala lang muna itong input buffer natin. Ayan, mamaya na lang natin yung tornilyo ng maigi kapag meron na siyang audio. Ayan lang ang ginawa natin, na hininang natin yung possible na naglulus contact, yung mga paa ng socket, and then paa ng mga IC. Tapos sa control, paa ng control, paa ng switch, yung pinanghinang natin yan. Basta yung posibleng makita mo dyan na pwedeng hinangin mo na siyempre. Ngayon, ito nakasalpak na yung input natin. Naka-stereo tayo, ha. Ngayon, tingnan natin sana magkaroon na ng audio. Binilik natin to dito, yung sa may control. Nanggal natin kanina to, nirekta natin eh. Kaya naka-normal mode siya. Oh, ayan oh, may audio na siya oh. Di ba? Oh. Ganun lang kasimple yan. Kasi marami na ako na-encounter nito. Marami na akong na-encounter na ganitong klaseng kung hindi man ganitong unit, basta yung ganitong klaseng input buffer, yung may YS processor, sakit nila yan. Although hindi lang ganitong klaseng module or input buffer, halos lahat naman eh. May nakita nyo naman sa mga video natin na minsan hirap na hirap nga ako dito eh. Kataon lang na ito, mas madali siya gawin. Once na nalangisan mo yung or na kinontact cleaner mo yung mga switch, tapos may hinang lahat ng pwedeng hinangin, nagkakaroon siya. Wala pa yung music. Meron ah, yan o. Channel 2. Dalawa na o. Okay. Nakala ko papahirapan niya ako. So ngayon, i-fix na natin to. Working na ito. Bali, babalik ko na yung mga tornilyo. Balak kong i-fix bias ito. Although wala naman kami usapan yung busing dito eh. Medyo mainit to. Ano kaya ito? Fix bias ko kaya bago ako mag-intro, mag-outro. O sige na nga, i-fix bias na lang natin para walang masabi si busing, and then para mas matibay. Okay, fix bias natin bago tayo mag-outro. Pambira na yan, oh. Kailangan para mas mabilis yung video natin. Nag-outro na nga sana ako eh. Naalala ko lang i-fix pala. Ang nilagay natin ay yung value pala muna, 501 ito. 501 meaning 550, dagdagan mo ng isang 0, edi 500 equals 500 ohms. Yan, 500 ohms ito. Ang nilagay natin is 200. Meron na ako ngayong 200 ohms na diretso. Kung nakaraan nagsisiris pa tayo, ngayon rekta na. Meron na akong 200. Ang value ng yung kulay niyan is red, black, brown. 100 ohms yan.
Okay, hindi ko na pinakita kung paano siya ikabit syempre. Ayan, red, black, brown. Ayan, ito yung pinalitan niya. Ngayon, sukatin natin. Okay. Nag-outro na nga sana ako. Naalala ko na pala, i-fix bias natin para matuwa naman si Bossing, di ba? Mas matibay talaga yung fix bias. Kung ganito lang din naman na trimmer, wala yan. Kaya lang oh, ayan oh. Nasa 0.3, di ba? Nasa 0.3. Tapos ito naman yung stock niya. Stock pa to oh, ayan oh, pares lang oh. Stock yan, stock. Stock ito, hindi ko pa na-fix yan. Ayan oh. Pares na parehas. Yung trimmer niya, ayun pa siya sa ilalim oh. Yung kulay dilaw na yan, hindi ko pa napalitan yan. Ngayon, palitan natin syempre. Off muna natin to. Palitan ko yan, i-fix natin yan. Tapos balik na natin tornilyo. Diretso ulit tayo. Na i-fix ko na rin yung kabilang channel para mas mabilis tayo. Yan, 200 ohms. 200 ohms. Yan, nakatornilyo na. Okay, may speaker na ulit dito. Hindi audio input. Balik. Paalam na tayo kanina nag-outro na ayan. Naka-fix bias na yan Naka-fix bias na to. Okay. Ayan, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan pa lang Mga master, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Kung hindi man ganito, basta pares ng trouble, malay nyo pares din ng sira. Yung dun lang, yung mga switch lang, contact cleaner, tapos yung mga hinang-hinang lang, di ba? And then, isa pa sa mga tips na may bibigay ko sa inyo kung ano yung value na ginamit ko doon sa pag-fix bias ko. Sa totoo lang guys, marami nagtatanong sa akin, sir, ano nga ba yung eksaktong bias na ginagamit mo sa ganitong unit? Sa totoo lang, walang eksakto kasi nasa sa inyo yan kung ano yung bias na papalabasin nyo. 0.3, 0.25, 0.4, 0.5, diba? Nasa sa inyo yan kung paano nyo siya i-calibrate. Yung akin, ideya lang yung binibigay ko. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Solid J Electronics Repair Shop. Yun number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.